Hallelujah. 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 Oh, we worship you, oh God. We honor you. We magnify your holy name in our midst, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Truly, Lord, you are our Elohim. You are our Jehovah, our Jireh, our El Shaddai, the great I am. And because of that, we humbly come before your holy throne of grace. Salamat sa biyaya mo, sa masaganang biyaya, sa sukdulang biyaya mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa umagang ito, dalangin namin ang makapal na pagsama ng iyong banal na Espiritu. Let your Holy Spirit speak to us, speak through us, speak for us, O God. Holy Spirit, guide us, teach us. Holy Spirit, hallelujah, anoint my lips, O God, and Lord, bless the heart of everyone, O Lord, who will receive this message, who will receive these words, O God. At Panginoon, hindi titigil sa amin lamang, hindi mananatili sa amin lamang. Kung hindi ito, O Diyos, ay dadaloy, Panginoon, magiging pagpapala sa mas marami pang tao, O God. Maraming salamat, O Diyos. Itinatagubilin ko po, Panginoon, sa iyo ang umagang ito as we bless your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, welcome po ulit ang aking mga kaibigan, ang aking mga magulang. Uulitin ko po, blessed morning, Sister Grace, Sister Julia, Ate Elsa. Ayan, hallelujah, biyaya daw, sabi ni Grace, ang aking inay. Welcome po. Hallelujah. Ang aking kaibigan, Sister Roseni Sevilla. Amen. Brother Benny, ang akin pong kumpare. At tayo ay magsisimula na sa ating devotion. Amen. Salamat. Amen. Amen po, Kuya. Sa Lord po ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Tayo po ay nasa chapter 6 na ng 2 Corinthians. Yan. Hinihiling ko po na kapag tayo po ay nagde-devotion, buksan po ninyo ang inyong Bible kung kayo po ay may Biblia. Kasi mas masarap po na nabibigyan ninyo ng atensyon ng inyong sarili ang salita ng Diyos. Amen? So, ang atin pong topic ngayong umagang ito, this is our 148th day. 148th day na po natin. Hi Amy, welcome sa ating pagdudwell dito sa Start the Day with God Morning Devotion. And you know what? Ang atin pong topic ngayong umagang ito is His Grace, Our Servanthood. Lerma Kai Borbon. Ay, ang aking pinsan. Welcome. It's the first time na nakita ko ang iyong pangalan. Hello. Welcome, kapatid. Sister Marian, welcome sa ating Start the Day with God Morning Devotion. Again, our topic is His Grace, Our Servanthood. Wow. Ang kanyang biyaya at ang ating paglilingkod. Grabe. Hindi po pwedeng paghiwalayin yan eh. Hindi tayo pwedeng makapaglingkod ng hindi dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? At ang paglilingkod po, sa paglilingkod sa ating Abba Father, sa paglilingkod sa ating Diyos, kailangan talaga natin ang biyaya, masaganang biyaya. Amen? This is not something that you can only depend on your own knowledge and understanding and on your own strength. Kasi kung tayo po sa ating paglilingkod, tayo ay manghahawak lamang sa ating sariling kakayahan, sa ating sariling karunungan, sa ating, alam nyo, sa ating pinag-aralan. Kapatid, I'm telling you, hindi ka patatagal ng 1 buwan, mapapagal ka. Amen. Pero dahil may biyaya ang Diyos bawat araw, ikaw at ako nandito pa rin tayo ngayon. Amen. Daddy, welcome po. 148 days. Hallelujah. Ganyan na po tayo katagal nagkakasama dito sa Start the Day with God Morning Devotion. And I am excited for the days ahead. Dun sa inyong mga patotoo. Amen? Hallelujah. So, sabi po ng 2 Corinthians chapter 6 verses 1 and 2, sabi po dito, as God's co-workers, we urge you
not to receive God's grace in vain. Ayan ang aking anak. Welcome, Rosel. Welcome, Nico. Hallelujah. Welcome. Welcome sa inyo, mga anak, mga kapatid, mga magulang ko, mga kaibigan ko. Yan. So, sabi po, Mami Nini, welcome po. Blessed morning po. Hallelujah. So, sabi po dito, as God's co-worker, we urge you not to receive God's grace in vain. Wag daw nating basta-bastahin. Wag nating baliwalain. Wag natin pong sasayangin ang biyaya ng Diyos na tinanggap mo at tinanggap nating lahat. Amen? Maaring tanong mo ngayon sa akin, at Sister Elmi, ano yung sinasabi mong tinanggap naming biyaya? Wala namang kaming tinatanggap. Meron, kapatid. Ikaw at ako ay naririto ngayon. Nung tanggapin mo ang ating Diyos bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas, yan ay biyaya. Amen? Biyaya yan. Why? Bakit biyaya yan? Kapatid, alam mo kung sino ka. Ang dami mong sablay. Hallelujah. Pero biyaya, dahil sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang masagana at sukudulang biyaya, ikaw at ako ay naririto at patuloy niyang pinagaganda ang kwento ng buhay mo. Amen? Hallelujah. Patuloy at patuloy niyang pinagaganda ang testimony ng buhay mo. At kapatid, ang biyayang yan ay minsan niya lang ibinuhos nung siya'y mapako sa krus, namatay at muling nabuhay. Ang biyayang yan ay sa buong buo na tinanggap mo. Amen? Hallelujah. Kaya wag mong sasayangin. Wag mong sasayangin. Wag mong babaliwalain. Amen? Hallelujah. Sabi po doon sa verse 2, for He says, in the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the time of salvation. Grabe. Sabi ng Panginoon, sa panahon ng pabor, narinig kita. Yung pananalangin mo, narinig kita. Sa panahon na kailangan mo ng kaligtasan, iniligtas kita. Ngayon na, sabi niya, ngayon sinasabi ko sa iyo, ito na ang panahon ng pabor ng Diyos. Ito na ang panahon ng kanyang salvation. Amen? Maring Lisel, welcome po sa iyo. Welcome. So, alam niyo po si Apostle Paul, kung titingnan niyo po, this is chapter 1. This is chapter 6, beginning verse 1 and beginning verse 1 and 2. Ang tindi na kaagad ng kanyang pangunang salita. Sabi nga dito ang kanyang salutation, ang tindi, I urge you. Parang sinasabi niya, wag niyong babaliwalain. Alam niyo, para po sa akin, mabigat na simula yun. Kasi normally, pag ang simula parang, lagi niya sinasabi, I pray and I thank God for you. Parang alam niyo, parang inaalo-alo kayo. Dito, ang sabi niya kaagad, parang He's compelling us, He's urging us, He is instructing us. Kulang lang sabihin ko, He is commanding us to not to put God's grace, to not receive God's grace in vain. Kaya naman po, dito po kung makikita ninyo, ito po hindi lamang niya basta-basta introduction. This is also His conclusion. Parang burger. Amen? Burger ito. Bakit po burger? Kasi tinapay at tinapay. Yung kanyang ibabaw at kanyang dulo ng mensahe niya ay sinasabi niyang lahat ito in order for you and me to be encouraged not to receive God's grace in vain. Bakit? Nireceive mo yung favor. Nireceive mo yung salvation. Kaya ngayon na yung time para ikaw at ako maging daanan tayo ng pagpapala, ng pabor at habi ngayon yung kaligtasan ng iba, kapatid. So sa atin pong paglilingkod, sabi nga po ni Apostle Paul, itong appeal niyang ito ay kanyang starting line at kanya na ring conclusion para sa kanyang intensyon na ano po yun, na ma-express sa iyo at sa akin, makomend tayo, makomend sila. Kasi saling sinasabi nila, kami ay mga servants of God. We are not commending ourselves to you to boast over you about what we are doing. Yan po ang sabi niya.
Hindi ko sinasabi ito para ipagmalaki sa inyong, ay ganito ang nagawa ko, ganito ang nagawa ko. No. Kundi kino-commend ni Paul ang kanyang sarili bilang servant of God. Now, alam nyo po, alam nating lahat, pag sinabing servant of God, marami po yung kaakibat. Kapatid, huwag mong tingnan na yung pastor mo'y gwapong-gwapot ang ganda ng pananamit. Servant kayo, Sister Elmi, ikagara ng sasakyan. Servant kayo, Sister. Huwag mong pong tingnan yon. Ang tingnan mo ay kung papaano siya nagpapagamit sa Panginoon. Amen? Kasi mas marami po sa mga servants of God na may iniwan sila, na mas marami silang iniwan, na mas marami silang tinalikuran, mas marami silang inalis in order for them to be equipped as servants of God. Amen? Kaya, wag mong dulingin ang sarili mo dun sa mga bagay na nakikita mo, kapatid. Amen? Yan po yung pinag-usapan natin kahapon, di po ba? Huwag nating hayaang i-focus yung sarili natin dun sa mga bagay na nakikita. Bagko, sabi ni Paul, tingnan mo, hayaan mong ma-encourage tayong tingnan yung mga nasa puso. Amen. At sa paglilingkod po, ang titingnan po natin ay hindi ang katatayuan sa buhay ng taong naglilingkod o ikaw na pumapasok sa paglilingkod, kung hindi ang titingnan mo ay hayaan mong hilingin mo sa Panginoon, Lord, makita ko ang puso ng taong ito. Vice versa po yan. Ikaw na naglilingkod at ikaw na tumitingin sa mga taong naglilingkod. Now, kung babalikan po natin, yung sabi po ni Paul, dun yung initial appeal po niya kahapon, yung sa pinag-aralan natin po kahapon, ano po ba yung sinabi niya? Nung sabihin niyang tayo ay ambassadors of God. Sa 2 Corinthians 5 verse 20, sabi niya, we are ambassadors of God, as if He is making appeal through us. Kaya naman ang sabi niya, we implore you on Christ's behalf. Hallelujah. We implore you on Christ's behalf, be reconciled with God. Alam niyo po si Paul, wala siyang, sa lahat ng kumababasa po ninyo, paulit-ulit niyo pong basahin itong Corinthians mula sa 1 Corinthians hanggang dito sa 2 Corinthians, wala po siyang, alam niyo yung lagi niyang sinasabi na, ini-encourage namin kayo, we compel you, we urge you, we implore you, nakikiusap siya sa ating lahat na patuloy nating sabi nga patuloy tayong magpagamit sa ating Panginoon, patuloy nating isurrender ang ating sarili sa ating Diyos. Amen? Hallelujah. Kapatid, hindi naman ibig sabihin naging servant yung taong yan, dapat wala na siyang karapatan sa lahat ng material na bagay na naririto. Ay sabi nga po ng Panginoon, kapag inuna mo ako, ang aking kaharian at ang aking katuwiran, ang lahat ng naririto idadagdag ko sa iyo. Ang paglilingkod po, hindi po ibig sabihin kailangang magmukha kang pulubi, kailangang magmukha kang nagugusgusin para lamang paniwalaan ka. Sabi ng Biblia, we are blessed. Paano mo masasabi sa mga tao na blessed po ako? Ang tao po, whether you like it or not, sabi nga, ang demarcation line ng mga tao, pag sinabi mo bless ka, ang titingnan ka agad nila, para namang, bakit yan i-bless hindi nga makapagpalit ng damit, tangos na yung damit, haharap din. Syempre, ika-qualify ka ng Lord. Kunyari po, si Bishop, sabihin na natin, ang nasa sa megang mga tao ay mga politicians, mga milyonaryo at milyonarya. Kapatid, sa palagay niyo ba, titingnan ang mga yan ng ating Bishop, kung ang ating Bishop ay tatayo diyan ng parang, sabi nga yung polo, yung barong Tagalog nung pangpanahong ni Kopong-Kopong, ayun pa rin ang suot.
Kapatid, kina-qualify tayo ng Lord. Ine-elevate ng Lord hindi lamang ang ating spiritual life, hindi lamang ang ating alam niyo yun, yung strength natin from within, kundi ine-elevate tayo ng Lord in all aspects of our life, including of course. Kaya kapatid, sa paglilingkod, wag mong iisipin na mahirap lamang ang paglilingkod. Of course, mahirap ang maglingkod. Pero kapatid, ang Lord ay tapat sa kanyang biyaya. Amen. Hindi kanya hahayaang magmukha kang gusgusin. Kasi gusto niya na pag ikaw'y nagsalitang ikaw'y bless. Hallelujah. Sasabihin ng Lord, sasabihin ng mga tao, grabe, ano kayang meron yun? Ano kayang meron? Bakit kaya? Amen. Akay Falkulan, welcome po sa inyo. Amen. Maraming isasakripisyo ang mga taong naglilingkod. Pero sabi nga po natin, ang Diyos ang bahala sa atin. At ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay tapat. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo pagkukulangin. Bakit po? Ay may pangako po siya Ang sabi po ng Ecclesiastes 2 verse 26, to those who are pleasing God, I am giving the joy, happiness, amen, wisdom, and peace, lahat yung mga hindi kayang tapatan ng pera. Amen. And to those who are not for Him, to those who doesn't please Him, anong sabi po ng Panginoon? Ibinibigay ko sa kanila ang task to gather wealth, to gather all these things at dalhin sa storehouse at i-hand over to those people who pleases Him. Kaya magtataka ka. Pag ikay pumasok na sa paglilingkod, magtataka ka, parang naulan, bigla na lang may magbe-bless sa iyo ng ganito, may magbe-bless sa iyo ng ganyan, hindi mo hinihingi, pero dumadating. Why? Ang Lord yan, tapat ang Diyos. Amen? So, sabi po dito, ito pong appeal na ito ni Apostle Paul dun sa 2 Corinthians 5 verse 20 na I implore you, be reconciled with God. Ito pong appeal na ito, hindi po ito nagko-contradict. Sabi niya, be reconciled with God. Di po ba dun sa 2 Corinthians 5 verse 20? Dito naman po sa 2 Corinthians 6 verse 1, sabi po niya, do not, wag mong i-receive ang grace in vain. Now, Sister Elmi, para namang contradicting ba? Hindi po siya contradicting. Hindi siya magko-contradict. Bakit? Kasi nga po, yung mensahe ng 6.1, ng 2 Corinthians 6.1, not to receive God's grace in vain, ang ibig sabihin po nito ay isang simple instruction. Isang simple instruction para sa iyo at sa akin. Ngunit, ito po'y isang matinding, punong-puno na. Sabi nga, this is a very strong and is full of compelling emotion. Ma-reconcile ka sa Lord. Biyaya ng Panginoon ang nag-reconcile sa atin, sa iyo at sa akin, to God. Amen? At yung reconciliation na yun, the message of reconciliation that we receive is also the message of ministry. It's our ministry. The message of reconciliation and the ministry of reconciliation. Now, ibig sabihin kapatid, ibig sabihin ba nito, Sister Elmi, yung mga tumanggap na sa Panginoon, wala nang biyaya? Hindi po. Ang biyaya ay kagaya nga po ng sabi ko kahapon, ang biyaya ay patuloy at patuloy nating inaasahan sa bawat umaga ng ating buhay. Biyaya na ikaw ay nagigising. Amen? Biyaya na ikay nakakatayo. Biyaya na ikaw ay may lakas. Biyaya na ikaw ay nagpapagamit sa Panginoon. Dahil kagaya nga po ng sabi ko, kung sarili mong talino, kung sarili mong lakas, hindi mo kaya kapatid. Biyaya lamang. Kaya sabi po doon, wag mo namang i-receive ang biyaya ng Diyos, wag mong babasta-basahin, wag mong sasayangin. Tingnan po ninyo, kung babalikan po ninyo yung 2 Corinthians chapter 5 verse 14 to 15, ano po ang sabi doon? Basahin ko lamang po uli. Sabi po dito, for Christ's love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died. And He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for him and was raised again.
Amen? So, ano pong yung tanong po na, bakit natin hindi dapat baliwalain? Bakit hindi natin dapat basta-bastain ang biyaya ng Diyos? Ito po, sasagutin ko rin kayo ng tanong. Pagkatapos mo bang ma-receive ang biyaya, pagkatapos mo bang ma-receive ang ating Panginoon, ang ating Diyos, Panginoon ng buhay natin at tagapagligtas ng buhay natin, na sabi nga'y punong-puno siya ng biyaya at katotohanan. Yan po, sabi po dun sa John chapter 1 verse 14, He is full of grace and truth. Amen? Amen? So, punong-puno siya ng pag-ibig. Punong-puno siya ng mercy at ng pabor. Amen? Papaano mo ba ipinamumuhay ang biyayang yan? This is a question that I am throwing to all of us. Kapatid, after you received our Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, inangkin natin ang biyaya, papaano ka nabubuhay ngayon? Ang iyo bang biyayang tinanggap ay talagang angking-angkin mo, iyong-iyo lang. Salamat sa Lord at ako'y sure na ako'y pupunta sa langit. Bahala ka diyan, kapitbahay. Parang mas tumaas ang iyong baba, mas tumaas ang iyong kilay, at mas umismid ang iyong labi. Ganun po ba? Ibig sabihin ba nun, yung biyaya ng Diyos ay naging armas mo para ikaw ay mas maging palalo? Sabi nga po ni Paul, we are not commending ourselves to boast of what we have or to boast of what we have done for the Lord. Ang sabi niya, ang aming boasting is boasting because we are servants of God. Grabe. And being servants of God, sabi po ni Paul, grabe po ito katindi. Sabi nga po, paano mo ba ipinamumuhay ang buhay mo? Do you live in the body away from Him? Kagaya po ng topic natin sa atin nung mga nakaraang araw. Yung buhay mo ba, lamang-laman pa, na ang desire mo pa rin, yung ikaw, yung gusto mo pa rin dito sa mundo, ay dapat ako'y naglilingkod, dapat ako'y may kotse din, ay dapat ako'y may magandang bahay, ay dapat ako'y Kapatid, though it's not necessary, hallelujah, mahalaga po ang lahat ng bagay na yan. Pero hindi po ibig sabihin ay yan ang primary necessary kung bakit ka dapat maglingkod or dapat maging reward mo sa iyong paglilingkod. Kapatid, ang ating reward nakahanda na doon. Hallelujah. So, ibig sabihin, whatever we are getting in this world, these are just bonus. Amen? Ang tanong, papaano gusto mong tumanggap ng bonus, ay papaano ka ba nabubuhay? Papaano mo ba isinasabuhay ang iyong salvation? Papaano ba, kapatid? Alam niyo po, meron po akong nakausap na isa po sa ating nakakasama dito. She's 70. At alam niyo po, sabi po niya, grabe, hindi niya akalain na sa kanyang edad na ngayon, alam niyo po yung gagamitin pa siya ng Panginoon. Kasi parang sa sarili niya, tapos na nandun na siya dun sa point of her life, na siya ay matanda na siya ay dapat nasa bahay na lang. Kapatid, ang ating Panginoon, he doesn't have any respect of age. Kapag gagamitin ka niya, kahit pa ikaw na yung uugod-ugod or kahit pa ikaw ay bata, kapatid, all you just have to do is to be open to that call. Because I am telling you this, ikaw at ako ay tinawag ng Diyos hindi dahil malakas ka, hindi dahil may kakayahan ka, hindi dahil may pinag-aralan ka, hindi dahil bata ka pa, hindi dahil lahat po tayo. Amen? Hallelujah. Hallelujah. May purpose. May purpose na isang 70 years old ay maglilingkod pa tatayo. Ay, grabe po yan. Ibig sabihin, gustong patunayan sa atin ng Diyos at gustong mangusap ang ating Diyos sa ibang tao na anak, tingnan mo siya. Ganito na ang kanyang edad, pero ganito pa siya kalakas at ganito pa niya gustong maglingkod sa akin. Anong edad mo na? Sabihin mo sa Lord, Lord, ang natitirang hininga ko para sa'yo. Gamitin mo ako. Gamitin mo ako.
Hallelujah. At simulan mo ng paghakbang. Simulan mo ng paghakbang. Paglabas mo dyan sa tahanan mo habang nagwawalis ka. Paglabas mo ng tahanan mo habang alaga mo yung apo mo. I-lay hand mo ang apo mo. Hindi yung ang sasabihin mo sa iyong apo ay hindi yung mga pagpapala. Kailangan ang sasabihin mo sa iyong apo pagpapala, cause you never know. Yang apo mong yan pala yung susunod na henerasyong pastor. Amen. At dahil sa kamay mo, dahil dito sa mga kamay mo na naging pagpapala para dyan sa batang yan. Amen. Yan po ay you never know. God only knows how He is going to use you. All you just have to do is to fully surrender your life unto Him. To be used by God. Papaano mo ba ipinamumuhay ang buhay mo araw-araw? Wag naman sanang masayang. Hallelujah. Ano pa? Do you live in the body and away from Him? Or do you live away from the body, from the body and at home with God? Ikaw po ang mamimili niyan. Hallelujah. Yan yung pinag-aralan natin ng mga nakaraang araw. Are we living the same lifestyle that gratifies ourselves, our flesh? Yung mga clinginess natin, yung mga, ay gusto ko yung malaki kong bahay. Dito yung para bang, alam mo yun, yung parang yung bahay mo, yung pinahahalagahan, yung mga damit mo, yung mga alahas mo, yung mga bag mo, lahat na lang yan. O yung desire mo, ano nga po yung desire na pinag-usapan natin? Yung gusto mo pang maabot, yung gusto mo pang makuha. Yan ba ang dahilan kung bakit ka naglilingkod? Na, baka alam niyo po yung iba daw ang nagiging, ito po yung wala po akong kilalang ganito, wala pong ganito sa atin, amen? Na kaya naglilingkod ay parang maraming blessing na natatanggap. Grabe. Wag naman po, wag po nating isipin yung ang blessing po ng Panginoon sa material na bagay, bonus lang yan. Meron man o wala. Maglilingkod tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kasi higit pa dyan, higit pa sa mga bagay na nasisira ang kayang ibigay ng ating Panginoon. Ano pa? Nabubuhay pa rin ba tayo dun sa doubt and fear? Yun pong topic ng aming pong pastor kahapon sa church. Sabi po dun, come. It's an open invitation from our God. Come. At si Paul po, ang ginamit po niyang text ay yung kay Peter na lumakad siya sa tubig. Pero nung makita niya yung dilubyo ng dagat, siya ay lumubog. Bakit? Hindi siya tumingin sa Panginoon. Inalis niya ang kanyang focus sa Panginoon. Kapatid, wag mong aalisin ang focus mo sa Panginoon. Wag mong aalisin ang tingin mo sa Kanya, not even a single second. Bakit? Kasi pag umalis ka, alam niyo ba, yung alo ng buhay mo, sabi nga, yung baha, bagyos, anumang dilubyo, ay andali kanyang nanakawin, andali niyang nanakawin ang kagalakang meron ka sa puso mo, lalo na sa paglilingkod. Huwag mong ipananakaw, kapatid. Amen? Hallelujah. Tingnan po natin ang buhay ni Paul. Hallelujah. Alam natin kung papaano niya kinumend ang kanyang sarili sa iyo at sa akin. Basahin po ninyo ang aklat na ito, 2 Corinthians. Makikita po ninyo kung papaano sabi niya, this is the example. Ito yung buhay na nilakaran ko. At alam niyo ba, ang buhay ni Paul, napakalayo sa dating siya. Siya po ay isang abogado. Siya po ay isang, alam niyo yun, parang mataas siya sa katungkulan. Kung sabihin nga natin, kung nasa gobyerno siya, kung siya ay nasa politiko, mataas po ang kanyang katungkulan. At kulang na lang kung siya ay nagpatuloy dun sa kanyang ginagawang yun, baka maya-maya maging governor na siya, maging sabihin natin, baka naging presidente pa siya sa mundong ito. Pero sabi niya, ang ganda ng kanyang naging posisyon bilang church planter. Amen. And because of Him, narito tayo ngayong lahat. Amen. We have been blessed by the life of Paul. Ano po ang sabi niya dun sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1? Sabi niya dun, imitate me as I imitate Christ. Follow me as I follow Christ. At ano ba yung sinusundan niya? Alam niyo po, at tingnan ninyo, habang sinasabi ko po yung word of God, follow me as I follow Christ. Si Paul, ang sinusundan niya ay ang ating Panginoong Jesus.
At sabi niya, sundan niyo ako kung papaano ko sinusunod ang ating Panginoon. Our God lived a life of servanthood. Amen? Hindi siya'y God. Siya'y hari, pag-aari niya ang buong mundo, ang buong universe. But He never lived as one. Amen? He lived in humility. He lived humbly. Wala siya ng kahit na anong material na bagay. Wala siya ng kahit na wala nga siyang mataas na pinag-aralan. But because of God's wisdom, because of what He has, truly, hallelujah, sabi nga, tinanggal niya ang kanyang pagka-Diyos. Lahat ng grandiosong bagay na deserving ang ating Panginoon, wala siya. And ito po ngayon ang sinusundan ni Paul. Si Paul, tinanggal niya rin yung lahat ng grandiosong bagay para sa kanya. Saan siya nabubuhay? Nabubuhay siya sa alam niyo po yun, dun sa mga bigay ng mga tao. Yun ang kanyang ipinamumuhay. Ang hirap kaya nun. Sa palagay niyo ba madali na umasa sa ibang tao? Ay paano kung walang taong uutusan ang Diyos, walang taong ang puso'y mag-bless? Eh di magugutom si Paul, maglalakad si Paul mula bansa hanggang bansa. Kapatid, wag mong tingnan in a material equation ang mga taong naglilingkod dahil biyaya ang kanilang paglilingkod. Amen? Yung mga nagbibigay sa kanila, yung mga nagbe-bless sa kanila, yung mga tinatanggap nila, they deserve it. And that is the blessing of the Lord. Ang pangako ng Diyos sa kanila, I will bless you, I will make your name great, and you will be a blessing. Amen. At ikaw namang naglilingkod. Sabi ng Lord, ibe-bless kita so that you will be a blessing. Ay di wag mong angkinin. Kapatid, ibinless tayo ng ating Panginoon. Binless niya tayo ng ganitong buhay. Binless niya tayo in an immeasurable way. Treasure, sabihin natin itong treasure na tinanggap natin. Sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 17, we have a treasure in this jar of clay. Kapatid, wag mo namang ipapagdamot yung treasure na yan. Magpagamit ka sa Panginoon. Let the treasure be shared. Let the treasure be known. Hayaan mong nagniningning yan. Dugtong-dugtong na naman po ito. Hayaan mong magliwanag ka at magliliwanag ka kung ikaw ay lalakad ng may pagsunod sa ating Panginoon. Ano ba ang sabi niya? Go, make disciples of all nations. Ay, paano ka magliliwanag, kapatid, kung tatakluban mo ng bushels? Amen? Kapatid, ito'y jar of clay. Clay yan. Ay, tingnan mo, takluban mo ng palayok yung kandila mo kung yan ay magliwanag. Hindi. Amen? Sabi po ng Matthew chapter 5 verse 16, let your light shine before others so that they may see your good work and glorify your Father who is in heaven. Grabe po. Sa paglilingkod, ang iyong ilaw ay mahahayag. Sino yung ilaw na yan? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Biyaya pa rin, kapatid, kahit umikot ka sa tambang, wala kang babalikan kundi ang ating Panginoon lamang. Amen? Wala. The centrifugal and centripetal force, ikaw at ako ay magmumula dun sa gitna. Kahit lumayo tayo ng lumayo, tandaan mo, as long as you are connected from the source of that force, kapatid, you will always be blessed. Grabe po. Grabe po ang Diyos. Tandaan mo, kapatid, as we respond to God's call to be ministers of the gospel, tandaan mo, we must expect hard life. Dito po ako magtatapos at bukas ko po ulit i-exhort at padalawa, we must never allow ourselves to be a stumbling block to anyone's path so that our ministry won't be discredited. Kapatid, sa pagtayo mo, alam ko,
Marami, hindi lang isang tao ang naririto na tinawag muli sa paglilingkod, tinatawag sa paglilingkod at magsisimula sa paglilingkod. Kapatid, tandaan mo, ang ating paglilingkod ay biyaya lamang ng Diyos. Huwag mong babaliwalain ang biyayang tinanggap mo. Bagkus, tandaan mo, sa biyayang tinanggap mo, ma-expect mo na meron kang hardship. Meron kang hardship kasi hindi hahayaan ng kaaway na basta ka lang dumulong para maglingkod. Para kang lalakad sa yabat. Pero kapatid, tandaan mo, may biyaya ang ating Panginoon. Hallelujah. At padalawa, wag mong iaalaw ang sarili mo na maging batong katitusuran ng iba. Bagkus, hayaan mo na sa iyong pagtayo, ikaw ay magiging pagpapala sa maraming tao so that your ministry, the ministry of reconciliation that God has entrusted to you, will give credit to the one whose credit is due, none other than our Lord Jesus Christ. To God be the glory. We will continue this topic tomorrow po. Hallelujah, kasi talagang medyo mahaba-haba po. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Ibinabalik namin sa iyo ang papuri. Ibinabalik namin sa iyo ang pasasalamat, pagsambat, pagdakilay, tanging sa iyo lamang, O God. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo, sa sukdulang biyaya mo, masaganang biyaya mong tinanggap namin, O Diyos. And because of your grace, Lord God, hallelujah, kami ay tinawag mo bilang mga alagad mo, bilang mga servants mo, Panginoon, bilang ministers mo, Panginoon. Lord, hindi namin kaya, Panginoon, pero salamat sa biyaya mong sagana bawat araw. Tutulungan mo kami, Panginoon. During those hard times, O God, you will be our strength. During those flooding moments, O God, you will be our raft, O God. During those times of calamities, Lord God, you will be our security. Lord, do not allow us, do not let us, Panginoon, na mabitawan namin, O Diyos, hallelujah, ang biyayang ito, Panginoon, upang kami, O God, ay maging pagpapala at daluyan ng pagpapala sa maraming tao. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsambat, pagdakilay, tanging sa iyo lamang, O God, in Jesus' name. Amen. Ayan. Maraming salamat po. Bukas, samahan niyo po ulit ako sa continuation ng topic na ito, His Grace, Our Servanthood. Hallelujah. Sister Narcy, welcome sa iyo, kapatid. And God bless you. Yung pong mga mag-uulit ng